Naglutanga ng ilang sasakyang nagtangkang lumusong sa malalim na bahang dulot ng habagat. Kaya naman, kamot ulo na lang ang ilan kung paano malalaman when is it safe to do so. Alamin sa agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Matapang na nilusong ng ilang mga motorista ang baha dulot ng habagat kahapon. Some, especially the big ones like SUVs, trucks, and buses, were able to pass through. But it's not the same story for sedans, motorcycles, and bikes. Para sa Automobile Association Philippines o AAP, mahalaga ang pagpaplano ng ruta sa mga ganitong panahon. Pero kahit ano pa man daw ang sasakyan, mahalagang malaman ang lalim ng baha bago tangkaing sumuong dito. Pagka yung tubig, lumakpas sa gitna ng gulong mo, sisirain ng auto mo. Yes. Yun kasi, yun. Kasi pag SUV, obviously, malaki ang gulong noon, pero hindi ibig sabihin na it can go through the flood. It should be only the height of the tire. That's the first thing you need to do. Dagdag pa ni Ferreria, car engines have suction mechanism when driving through water to get air from the outside to combine with fuel. Kaya kung patay ang makina, walang papasok na tubig dito. Sa electric vehicles naman, inumpisahan ni Ferreria ang paliwanag sa waterproofing. IPv7 yan eh. Okay, ibig sabihin nun, pwedeng mabasa, hindi pwede malublob. Ayun, pag may electric pala, hindi mo dapat binababad sa tubig yan. One way or another, moisture or water will seep into electric circuits and it will destroy it. So, pwede yan, dadaan ka lang, pero make sure na hindi mataas yung, at saka hindi na lublob ng matagal. Payo naman ni Ferreria kung nabaha o nalubog ang sasakyan, unahing i-check ang brakes at transmission at magpa-change oil. Dahil kung hindi, the car will deteriorate and will cause bigger problems. Para sa agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.